Habang patuloy na ipinagtatanggol ng mga kaalyado ng administrasyon na tama lamang ang kanilang ginawa sa dating Pangulo, ay lalong dumarami at lumalawak ang mga lugar o bansa na kumukundina sa ginawang pagsurrender o pagpapakidnap sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ng Marcos administration. Nakatutok kasi ang maraming bansa sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. dahil dito ay nakikita at nalalaman lalo ang mga tahasang pambabaliwala o paglabag ng mga awtoridad sa iba't ibang mga prosesong legal at mga basihang legal sa pagpapakidnap sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Hindi kasi maaaring bigyan pa ng ibang pakahulugan ang naging pag-amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lamang siya ang nasa likod ng pagpaplano. Katunayan, ito po ay isang group effort na kung saan ay kasama nga po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., Eduardo Año, Gibo Teodoro at ang John Vic Remulla. Sila. Wala pong naiwan. Walang naiwan. Okay. And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he I was think so. part of the I think Duterte administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he's a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And Yes. it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Was it also, siguro, parte ho ba talaga ng plano na not to give the media any information? Because nobody really was talking to the media during that day. Yes, that was deliberate on our part. And so nagkaroon po ng planning no sa Malacanang, kasama po dito sina Eduardo Año, no, Gibo Teodoro, John Vic Remulla at syempre si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. After the conference ay naiwan po doon si John Vic Remulla. Okay? Ano po yung kanilang pinag-usapan? No, pinag-usapan nila yung pagbabalik ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Maynila. Okay, so yun na nga, no? Naiwan nga po si John Vic Remulla at sila Gibo Teodoro at Eduardo Año ay nasa kanilang mga opisina na. Nangangalap na po ng impormasyon itong si Eduardo Año. At base doon sa kanyang source, no, may nagsabi daw na hindi na uuwi ng Pilipinas itong sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po yung dumating na balita, no, kay Secretary Anyo. Kaya pinagplanuhan nila kung ano yung gagawin nilang mga steps kung sakaling hindi nga bumalik sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Noong pagbalik na
no? Siyempre, mali po yung information na naibigay sa kanya. Bumalik ngayon sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong dito, since bumalik naman pala sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, what's the point of arresting the former president? Kasi nga, nung nasa Hong Kong, pinagpaplanuhan nila paano kung hindi bumalik. Ano yung gagawin nila? What's the next move that they need to do? Bumalik po dito sa Pilipinas. So, since bumalik po, kung wala po sila talagang balak against the former President Rodrigo Roa Duterte, bakit? No? Bakit pa rin nila ipinahuli itong si former President Duterte? Gayong nakita naman nila na lumapag ang eroplano, nakasama doon, lulan po doon si former President Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin, ang unang plano nila, kapag hindi dumating, inuulit-ulit ko, no, kapag hindi dumating, they do have plan B. Something like that. No, if hindi po dumating, merong plan B. It's very obvious. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let me plano? make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Just it's already I'm a very thin confining- dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? To Anong discuss diniscuss the rumor, ng ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Kaya nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president. And so, yun na nga mga kaibigan, nung makita ng mga kalaban ng Duterte na si former President Rodrigo Roa Duterte ay nasa airport, papunta po sila ng Hong Kong at that time,
umugong po yung mga balita, no, na kung saan ay tumatakbo na o tatakas na itong si former President Duterte. Yan po yung ipinakalat nung ilan sa mga sumusuporta sa administrasyon. So, after few hours, ayan, meron pong isang nagpahayag na yung pagpunta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Hong Kong was previously planned. Ibig sabihin nakaplano na po siya at talagang hinihintay po nila na pumunta doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nung nasa Hong Kong na po si Rodrigo Roa Duterte, in-announce po niya mismo na narinig na niya, may balita na mayroong warrant of arrest na sa kanya. Okay? Dahil yun po yung pinapakalat na, no, na chismis, no, yung meron na raw warrant of arrest sa kanya, but he ignored the warrant of arrest. Kaya nga ay umuwi siya dito sa Pilipinas, pero habang nasa Hong Kong siya, itong grupo po ni na John Vic Remulla, Eduardo Año at syempre Gibo Teodoro ay nagplano na. Okay, so nagplano sila what happened. Siguro ang pinaplano nila, what if, no? Ito na nga yung pagkakataon na tatakbo na nga, tatakas na nga itong si Duterte. Ano yung kanilang gagawin? So based from, no, reading between the lines doon sa sinasabi po ni John Vic Remulla, sabi niya, yun nga, kay former President Duterte raw nang galing na meron na siyang warrant of arrest. So ang thinking nitong mga grupo ni John Vic Remulla ay tatakas na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, maybe ang pinag-usapan nila, no, based on the discussion and reading between the lines, they're discussing what if, no, what if tatakas na nga o hindi na nga uuwi ng Pilipinas itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ano yung kanilang gagawin? Kaya nga, naiwan po si John Vic Remulla sa Malacanang, as he said, at nasa opisina po si Eduardo Año, kasama rin po niya si Gibo Teodoro, nasa opisina rin po. Pero ang nakapagtataka dito mga kaibigan ay nasa opisina daw si Eduardo Año at merong isang impormante ang nagbigay sa kanya ng balita, no, na kung saan ay hindi na nga po babalik daw ng Pilipinas itong si former President Rodrigo Duterte. Yun po yung nakadating na balita o pumasok na balita o ipinarating kay Eduardo Año. And so, if that will happen, they have to carefully discuss ano ba yung susunod na gagawin nila just in case hindi na nga babalik dito sa Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong doon, bumalik po kasi si President dito sa Pilipinas. Kung ang pinag-iisipan lamang nila mga kaibigan, kung ang binabalak lamang po nila talaga ay mapatunayan kung chismis o totoo nga ba yung balita na nakarating kay Eduardo Año, natatakas na po itong si former President Duterte, bakit noong dumating po at bumaba ang eroplano nila dito sa Pilipinas, bakit kaagad-agad po siyang dinala sa Villamor Air Base? No, bakit siya dinala kaagad sa Villamor Air Base? So ibig sabihin, there is really a plan, kumbaga binabantayan yung mga actions nitong si former President Duterte. So meron silang plan B, what if hindi umuwi ng Pilipinas si former President? And then, kung umuwi man, what's the next steps? So, I am just reading between the lines, no? Kayo po yung bahalang sumuri, no? But based on the conversation, yan po yung pagkaintindi ko. So, it is very important as well to, voice out your understanding, yung pagkaintindi po ninyo doon sa dalawang magkasunod na conversation. Just read between the lines and connect the dots po kayo. At maiintindihan po ninyo. And sana po ay mali o magkaiba tayo ng paniniwala. But that's how
I understand the situation, no? So yun lang guys, no? Panoorin pa natin yung iba pang mga napag-usapan. Ada kaso dito. Sir, huwagan mo sila. Hindi mo. Ano ba to? May bariyan kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan. Sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay naman, apurado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. We have withdrawn and then you would allow it to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa sabi ni Mayor, kindly ponder on this issue. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika to, ay, alam mo naman politika ito. Sabi ko siguro, doon, hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niya. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, ano na si Vice President, ikaw bukas mag-presidente yan. Was-wasa yung lahat ito. Or, on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy yung ano. Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang usap mo kanina sa sabihin ko sa iyo kutsi mo, dali mo dyan sa ano, sasakay ako. Yes, thank you, sir. And then, sir, may bus tayo sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir? Hindi ko na, wala lang. Iwan ko na. You can have a choice of 3 other companions, sir, please. Wala. Abogado siguro. Yes, sir. Wala man kayo ano. Wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, malayo masyado yung Hague. Kaya doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court yan. Kaya nga. May mga abogado. They're actually bringing you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torre. That is kidnapping. That is Kidnapping. kidnapping. We just answer that, Mr. President, on the proper forum. Andito naman mga abogado niyo. Okay na siguro. Kaya nga, basta isabihin mo yung ICC is out of the question. Yes. Dito tayo ano, prosecute niyo ako, i-detain mo ako, pakainin mo na ako, patulugin mo ako. Fight charges, the worst charges that you can imagine, do it. But dito sa Pilipinas, hindi ako I do not recognize. So, are you coming with us, sir?
Oo, basta yan ang kondisyon. Yes, sir. Ilan sa mga abogado at ilang ekspertong kaalyado ng administrasyong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ang nagpahayag at iginiit na walang mali sa pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Mariing iginiit ng ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan sa isang press con with Attorney Claire Castro na dapat na di umanong tuldukan ang usapin sa pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte dahil malinaw aniya sa batas na valid ang arrest warrant o pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas. Talaga ba mga kaibigan? Isipin nga po ninyo, kinu-question ba natin ang arrest warrant against the former President Rodrigo Roa Duterte? Hindi po ang arrest warrant ang tinitignan natin dito. Hindi po ang validity ng arrest warrant ang issue, kundi ang paglabag sa mga alituntunin na nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court kung mayroong arestadong nasasakdal. Yung proseso po na kanilang ginawa sa pag-aresto ang tinitingnan natin dito. Tama ba yung kanilang ginawa? Hindi po yung arrest warrant. Madali lang naman intindihin ang nakasaad sa Article 59. Ayon pa kay Attorney Butuyan, dalawang basihan daw ang ginamit na batayan sa pag-aresto sa dating Pangulo. Iginiit nito na ang Republic Act 9851 ay isang mirror image daw ng Rome Statute. Base kasi sa Republic Act 9851 Chapter 7, may opsyon daw ang Pilipinas na isurrender directly to the International Court ang isang akusado kung mayroon na itong ongoing na kaso at kasalukuyang iniimbestigahan. Hindi po yata napansin ni Attorney Butuyan na mayroong requirements na kinakailangang masatisfy bago i-apply ang Republic Act 9851. Hindi po ito ini-interpret per period or per sentence. Kinakailangan po kasing intindihin muna ang buong paragraph saka i-translate sa Tagalog para malaman natin ang buong konteksto ng Republic Act 9851. So babasahin ko po mga kaibigan. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused person in the Philippines to the appropriate international court. So, ibig sabihin po ng aking binasa, maaaring isurrender ang Pangulo sa ICC kung mayroon na itong kasong nakasampa against the former president. So, tama naman po. Pero, kinakailangan munang intindihin ang isang requirements. No, ito po yung requirements na sinasabi ko. If any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaty. So, ibig sabihin, kung mayroon ng kaso at iniimbestigahan na ang dating Pangulo sa International Criminal Court, pwede pong isurrender kaagad si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung mayroong extradition treaty. No, kung mayroong extradition treaty or kasunduan ang Pilipinas with the International Criminal Court o Netherlands. Subalit, kung wala pong applicable extradition laws and treaties, ibig sabihin po itong Republic Act 9851 ay hindi po maaaring gamitin para isurrender ang dating Pangulo. Okay? Kapag nag-interpret po kasi tayo ng English language, kailangan kasi nating basahin ng ang buong paragraph kesa yung bawat talata upang mas maintindihan natin ang konteksto na nais nitong ihatid sa bayan, mga kaibigan. Panoorin natin at pakinggan ang naging pahayag ni Attorney Ruiz Butuyan. Kayo na po ang bahalang umintindi kung paano niya ginagawan ng paraan upang makalusot ang kanyang paniniwala. Okay? So, kung sa tingin po ninyo, tama po ang kanyang interpretasyon, ay kayo na po
ang bahalang sumuri. Dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority, at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest. Even sa ICC mismo, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng i-warrant din yan. Common sense lang kasi yan mga kaibigan. Kung tama yung pinagsasasabi ni Attorney Butuyan, di sana wala nang ibang abogado na nagbigay ng pahayag na contradict doon sa kanyang sinabi. Ilan po sa kanyang mga sinabi? Mas marami pa po yung ang mga abogado na nagsasabi na hindi nga po natupad, hindi nga po nasunod yung mga alituntuning nakasaad sa Article 59 of the Rome Statute of the International Criminal Court. Ilan sa mga abogado na yan, mga international lawyers pa nga po ang nagpahayag. Maging ang abogado po ni dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Kaufman ay sinabing illegally detained ang Pangulo ng Pilipinas. Maging po ang Prime Minister ng China ay ipinahayag po na hindi po tama ang naging pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas. Pati po ang ilan sa mga international lawyers sa USA at sa Japan ay nagpahayag po na mali po ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Maging ang dating senadora na si Miriam Defensor Santiago ay sinabi na ang ICC ay tinatawag lamang pong court of last resort kung hindi na po gumagana ang ating judiciary. Malinaw na malinaw po mga kaibigan. Ilan lamang sa mga abogadong kaalyado ng Pangulo o ng administrasyong ito ang nagpahayag at sinasabing tama at wala silang nilabag na batas. Bakit mas marami yung mga abogado na nagsasabing mali ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte? Parang ano lang yan pag nagwawalis ka at isang tingting lang, isang pirasong tingting lang yung pagwawalis mo sa tingin ninyo, makakakuha ng dumi. Hindi, di ba? So dapat kinakailangan mas marami yung walis tingting upang mas mabilis na makapagwalis ng mga dumi. So ibig sabihin, kung isa, dalawang abogado lamang ang nagsasabi na tama at walang violation sa pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, higit na mas marami ang mga abogado na nagsasabing mali at hindi ginawa o tinupad ang mga alituntuning nakasaad sa ICC, no, sa Rome Statute. So kayo na po ang bahalang humusga mga kaibigan. Obviously, syempre kung kaalyado nila yan, kakampihan nila yung sarili nila. Gagawan po nila yan ng isang paliwanag na kung saan, kung hindi ka mapanuri, kung hindi mo iintindihin mabuti yung kanilang mga sinasabi, maniniwala ka talaga. Pero kung kulang yung comprehension mo talaga, mauuto ka talaga. No? Magiging, kumbaga, paniniwalaan mo. Halimbawa, abogado si Attorney Butuyan. Dahil bobo ka, si Attorney Butuyan abogado, maniniwala ka kay Attorney Butuyan. Lalo pat nagsasalita sa Office of the Malacanang, di ba? Sa Office of the President. O sasabihin mo ngayon, ay nako, maniniwala ako kay Attorney Butuyan kasi nandun siya sa opisina ng Pangulo. O alangan naman magsisinungaling yun. Kasi nga, bobo ka kasi, kaya ang tingin mo sa kanya matalino. At tama yung sinasabi niya. Kaya yung pero yung mga nakakaintindi, yung mga kasing katulad kong matalino na iniintindi yung mga bawat salita sa isang paragraph, maiintindihan ko na mali at hindi sinunod.
automatic naman kasi, madali lang naman kasi, common sense lang naman kasi, tatagalugin mo lang yung isang paragraph. 'Di ba? Hindi kinakailangang maniwala ka sa isang abogado kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay may utak na kasing katulad ng utak ko, sasabihin nating mali yung kanilang ginawa. Alright, so kayo na po ang bahalang humusga at sumuri.